Paumanhin, Boss G. May batang biglang tumakbo sa harap. Ikaw pala yung batang biglang sumulpot. Ano yung ginagawa mo rito? Tito, sabi ni Lola Lee, may pusa raw dito. Gusto daw ni Tuan-Tuan na dalhin sa bahay yung pusa para hindi na raw ito magpagalagala. Hindi ko inaasahang ang batang ito ay napakamaawain pala. Ang batang ito, bakit ba nagbibigay ito sa akin ng pamilyar na pakiramdam? Ang si Hanin pala yung nakauwi. Kaninong anak itong batang ito? Hanlin, kung may mahalagang bagay ka kay Kuya Cheng, dali, puntahan mo na siya. Huwag mong patagalin ang mahalagang usapan. Kung kaninong anak man ito, hindi iyan importante. Kung ganoon ikaw na lang ang magsabi, bata, kaninong anak ka ba? Ako po ay anak ng pamilya Cheng. Si Mami Cheng, rocking po ang nanay ko. Ano? Tuan-tuan, ang sasabihin ko sa iyo ngayon, kailangan mong tandaan sa puso mo. Pagkatapos kong umalis, kailangan mong hanapin si Lolo. Lolo? Chen Xiaoting ang pangalan niya. Siya ang chairman ng Cheng Group. Napakagaling niya. Siya ang mag-aalaga sa iyo hanggang sa lumaki ka. Naiintindihan mo ba? Tuan-tuan. Tapos na ang libing ng mama mo. Pwede ka nang pumunta sa lolo mo. Pwede ka nang pumunta sa lolo mo. Chairman Cheng, naririnig ko na ang iyong tunay na anak na si Cheng Ruoking, nagbuntis ng hindi kasal at tinapos ang relasyon ninyong ama at anak. Ilang taon nang lumayas sa bahay. Totoo ba ito? Nagbuntis ng hindi kasal. Kung gayon, Chairman Cheng, hindi ba't malapit na kayo maging lolo? Chairman Cheng, sabihin ninyo sa amin. Lolo, sa wakas nakita Tuan-Tuan. Lolo. Ginong Cheng, talaga? Ito ba ang kay Miss Ruking, tunay na anak na babae? Ang apo mong babae? Bata. Nagkakamali ka ng tao, hindi ako ang lolo mo. Hindi nagkakamali si Tuan-Tuan ng tao. Ikaw ang lolo ni Tuan-Tuan. Tatay Cheng, sa tingin ko ang batang ito ay sinasadya lang maggulo. Magsisimula na ang press conference. Tara na, pasok na tayo. Sige. Lolo, huwag kang umalis. Si Mama ang nag-utos sa akin na pumunta. Ang nanay mo. Ano ang pangalan ng nanay mo? Lolo, ang pangalan ng nanay ko ay... Kahit ano ang pangalan ng nanay mo, tiyak na nagkakamali ka ng tao. Umalis ka na agad. Ikaw si Cheng Xiaoting, ang lolo ni Tuan-Tuan. Lolo, hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Tuan-Tuan. Ipapakita ni Tuan-Tuan sa iyo ang larawan. Ito ang larawan ng nanay ko. Wanwan, ano bang ginagawa mo? Tay, manloloko lang yung batang yan. Tara na sa taas. Kung hindi tayo aakyat ngayon, hindi na tayo aabot sa press con. Bigyan mo ng pera yung bata. Sige. Magandang araw po, Chairman Cheng. May nabalitaan po kami na ang Cheng Group... Yung bata kanina, Pa, Lolo, tingnan mo regalo sa iyong kaarawan. ipapakita sa iyo ni Tuan-Tuan yung larawan. yung batang yun, medyo kahawig ni Ruoking. Baka nga anak ni Ruoking yun? Yung batang yun sa baba kanina, puntahan mo kung nandyan pa. Dalhin mo siya rito. Mandaraya lang yung batang yon. Hindi na kailangang makipagkita pa. Wanwan, bakit ganyan ka sa isang bata? Wala. Sa tingin ko lang ang daming manloloko ngayon. Marami ngayon gumagamit ng bata para manloko. Kaya ganoon ang reaksyon ko. Pupunta na ako agad. Yung batang yon hindi pa pala umalis. Guard. Yung bata, bakit nandito pa? Hindi naman ito ampunan. Hayaan mo ang isang bata na maglibot-libot sa harap ng kumpanya. Bagay ba yon? Hoy bata, umalis ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. Alis na si Tuan-Tuan. Ang bango. Gutom na ako. Wala pa akong kinain buong araw. Nanay, wala akong perang pambili ng siopaw. Sobrang gutom na ako. Anak, anong gusto mong kainin? Bibilhan kita niyan. Nanay, gusto ko ng malaking chicken leg. Matakaw. Hoy, sige. Papunta na ako.
Hoy, kuya, tingnan mo. May maliit na babae doon. Eto na ang trabaho natin. Tara na. Tara na. Anak, naghahanap ka ba ng pagkain? Marumi ang basurahang ito, ang dumi-dumi. Anong masarap ang makikita mo rito? Alam ni Tito kung saan may masarap na pagkain. Samahan kita ni Tito. Gusto mo? Okay ba? Tara na nga. Hindi ba ito yung bata na ipinakita sa akin? Ang kwintas na ito. Ito ang kwintas na ibinigay ko kay Rocking. Hindi ba't sabi mo dati, gusto mo talaga ang mga gawa ng designer na ito? Buksan mo at tingnan. Kwintas na dinisenyo ni Longjia at espesyal na custom made pa, isa lang ito sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Gusto ko, Papa, mahal na mahal kita. Ito ang kwintas na ibinigay ko kay Rocking. Hindi ba ang batang iyon na si Tuan-Tuan, talagang anak nga ni Rocking? Chairman Cheng, ano na ang gagawin natin ngayon? Magpadala ng mga tao. Kahit baligtarin natin ang lupa sa loob ng 10 kilometro, hahanapin natin ang batang iyon. Opo. Oh, dito na. Tito, hindi na ako gutom. Gusto ko nang umuwi. Mabait ka. Nandyan sa loob ang masarap na pagkain. Tara na, pumasok na tayo. Nagsisinungaling kayo. Wala namang masarap na pagkain dito. Ang dilim-dilim sa loob. Ayaw pumasok ni Tuan-Tuan. Ang batang ito matalino pala. Ano naman kung matalino? Nasa kamay ko pa rin. Chairman Cheng, May balita na ba kay Tuan-Tuan? kakakuha lang sa CCTV. Chairman Cheng, tingnan ninyo. May dalawang lalaki na nagdala kay Tuan-Tuan mula sa loob ng eskinita. Nasa isang abandonadong bodega na ngayon. Ano? Pumunta ka agad sa bodega. Opo. Anong gagawin mo? Chairman Chang. Hulihin ninyo sila! Sabi sa akin, sinungaling daw si Tuan-Tuan. Tatay Cheng, kasalanan ko po lahat. Ako ang naniwala sa gwardiya noon. Hindi lang niya pinalaya si Tuan-Tuan. Sinabi pa niya sa akin na si Tuan-Tuan ay isang maliit na sinungaling. Nadaya rin ako niya. Huwag kang magalit, okay lang ba? Kuya Cheng, tama po. Ang bagay na ito ay hindi maayos ang pagkagawa ni Wanwan. Pero hindi niya naman sinasadya. Patawarin mo na siya ngayon. Oo nga po, Tatay Cheng. Hindi ko talaga inakala na bigla kang magkakaroon ng apo. Ate Rocking, bakit hindi mo man lang sinabi ng maaga? Boss Cheng, ayon po sa gusto ninyo, pinili na po namin ang lahat ng damit sa mall na bagay sa 6 na taong gulang na batang babae. Narito na po ang lahat. At ito rin po, mga hair clip, kwintas at bag. Ang pinakamahal na mga bagay sa Jiangcheng ay narito na. Ibalot mo ang lahat. Tuan-Tuan, gusto mo ba ang mga damit na ito? Gusto. Salamat, Lolo. Basta't ang apo kong si Tuan-Tuan ay masaya at kontento, sapat na yon para sa lolo. Ang bait-bait ni Lolo kay Tuan-Tuan. Kapag malaki na ako, gagantihan ko si Lolo. Ang apo kong ito, ikaw ngayon ang pinakamamahal na kayamanan ng pamilya Cheng. Hindi kailangan ng lolo na gantihan mo ako. Sa hinaharap, kung ano man ang gusto mo, sabihin mo lang sa lolo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, ayos ba? Boss Cheng, hindi ko akalain na mayroon kayong napakagandang apo. Ito ang anak ng anak kong babae, si Ruoking. Sa tamang panahon, magdadaos ako sa Jiangcheng ng pinakamalaking salo-salo para siya ay kilalanin. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa Jiangcheng na ang aming pamilya, ang mga Cheng, ay nagkaroon na ng isang napakagandang munting prinsesa. Boss Cheng, nakahanda na po ang sasakyan sa labas. Sige, Tuan-Tuan, uwi na tayo. Ang gaganda ng mga bulaklak. At narito ang paborito ni Mama, ang mga carnation. Gusto kong bumili para kay Mama. Tuan-Tuan, anong problema? Bata, gusto mo bang bumili ng bulaklak? Lolo, gusto kong bumili ng isang bukete ng bulaklak. Pwede ba para kay Mama? Lolo, gusto kong bumili ng bulaklak. Pwede bang ibigay kay Mama? Ganon ang ginawa ni Ruoking sa kanya, ni hindi man lang siya nagtatanim ng galit. Ang batang ito si Tuan-Tuan, napakabuti talaga ng puso. Kung gusto mo, bilhin mo na. Salamat, Lolo! Anong bulaklak ang gusto mong bilhin, anak? Tita, gusto kong bumili ng isang bouquet ng carnation. Sige, anak, kunin ko para sa'yo.
Hawak mo na, anak. Salamat, tita. Walang anuman. Lolo, tingnan mo. Ang ganda ng carnation. Kapag nakuha ito ni Mama, magiging masaya siya ng todo. Maligayang araw ng mga ama. Ang bango. Salamat anak kong mabait. Gusto mong ibigay ang bulaklak na ito kay mama, tama ba? Kung gayon, samahan na kita, okay lang ba? Hindi pa napapasaya ni Tuan-Tuan si Lolo. Hindi pa pwedeng malaman niya ngayon. Nasaan si Mama? Lolo, gusto ni Tuan-Tuan na mag-isa. Gusto ni Tuan-Tuan na siya na lang ang magdala, pwede ba? Matalino ang batang si Tuan-Tuan. Tiyak inutusan siya ni Ruoking na huwag magbigay ng kahit anong impormasyon. Hi Ruoking, pagkalipas ng napakaraming taon, galit ka pa rin sa akin. Hanggang kailan? Ngayon, iniwan mo pa si Tuan-Tuan. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ano ba talaga ang laman ng isip mo? Pwede. Samahan ka na lang ng lolo mong he. Sige. Ginoong Cheng, uwi na po ba tayo sa opisina? Sundan mo yung kotse sa unahan. Gusto kong makita kung saan talaga nakatira si Ruoking. Opo. Kakaiba. Hindi ba't pupunta si Tuan-Tuan kay Ruoking? Bakit papunta ang sasakyan sa sementeryo? Tita, ito po si Tuan-Tuan. Bulaklak po ito para kay Mama. Pakiusap po, tita. Ilagay niyo po ito sa puntod ni Mama. Sige, ang bait-bait talaga ng tuwan-tuan natin. Oo nga pala, sabi ng mama mo noon, hanapin mo ang lolo mo. Nakita mo na ba siya ngayon? Nakita na po ni Tuan-Tuan ang lolo niya. Tama po si Mama. Mabait po sa akin si Lolo. Itong mga carnation na ito, binili po ito ni Lolo. Mabuti naman, nakita mo na ang lolo mo, siya na ang mag-aalaga sa'yo mula ngayon. Yung lolo mo, alam na ba niya na pumanaw na ang mama mo? Hindi pa po alam ni Lolo. Natatakot si Mama na masaktan si Lolo, kaya pinagbawalan niya akong sabihin. Hindi maitatago ang apoy sa papel. Sa bandang huli, malalaman din yan ng lolo mo. Hintayin ko pong tanggapin na ako ng buo ni Lolo, saka ko po sasabihin kay Lolo. Saka ko po sasabihin kay Lolo ang tungkol kay Mama. Para kapag nandito ako sa tabi ni Lolo, hindi na siya masyadong malulungkot. Ang bait-bait talaga ng tuwan-tuan natin. Naniniwala akong kapag nandyan ka, ang galing-galing na batang yan, sa tabi ng lolo mo, magiging masaya talaga siya. Mamaya, ako na ang maglalagay ng mga bulaklak para sa mama mo. Okay lang ba? Salamat po, tita. Tuan-Tuan. Anong ginagawa mo rito? Tuan-Tuan. Anong ginagawa mo rito? Lolo. Bakit? Ikaw ba ang lolo ni Tuan-Tuan? Kumusta po? Ako po si... Lolo, kaibigan ito ni Mommy. Ninang ko po siya. Dumalaw po ako ngayon para sa kanya. Kaya pala bumili ng bulaklak si Tuan-Tuan ay para sa ninang niya. Opo, para po sa ninang ko. Tama si Tuan-Tuan. Kung kaibigan ka ni Cheng Ruoking, pakiusap, sabihin mo sa kanya, ang isang taong kayang iwanan ang sarili niyang anak ay hindi karapat-dapat maging ina. Kung ayaw na niyang alagaan si Tuan-Tuan, ako na ang bahala sa kanya. Kung gusto niyang makita si Tuan-Tuan sa hinaharap, kailangan niyang humarap muna sa akin. Hindi ganon si Ruoking. Ano siya? Siya ang umalis sa bahay. Siya rin ang nag-iwan sa anak. Si Ruoking kasi... Huwag na. Malalaman mo rin balang araw. Tuan-Tuan, uwi na tayo? Paalam, Ninang. Paalam. Lolo, galit ka ba kay Mommy? Nagmatigas ang nanay mo. Umalis sa bahay ng ilang taon. Ngayon walang responsibilidad, iniwan ka pa. Ano sa palagay mo, dapat ba akong magalit? Kung si Mommy ay pumunta sa malayong lugar at hindi na makabalik? Di wag na siyang bumalik kailanman. Para wala na akong anak na babae. Lolo, gusto mo bang bumalik si Mommy? Ang nanay mo, ayaw niyang bumalik. Matigas talaga ang ulo niya mula pagkabata. Tuan-Tuan, huwag kang maging matigas ang ulo tulad niya, ha? Opo. Kung makita mo ulit si Mommy, magagalit ka ba? Siyempre magagalit ako. Ang matanda, nagpatulog na ulit sa batang babae. Balita ko, ang matanda ngayon, sumunod sa batang babae para hanapin si Cheng Ruoking.
Pero wala rin siyang nahanap. Mas mabuti pa, hindi na siya makahanap. Ang batang babae na Cheng Ruking, Nanay. Pero simula nang dumating ang batang babae sa bahay ng Cheng, ang matanda, nakatuon lang ang isip niya sa kanya. Sa mga araw na ito, talagang nakalimutan ang pagiging namin ng mag-ina. Ang kasal namin ni Hanlin, malapit na, wala man lang siyang ginawa. Kailangan ba talagang hintayin ang pagbabalik ni Cheng Ruking? talaga gawa ni Cheng Ruking. Sa panahon ngayon, ipinabalik ang batang babae para subukan ang pag-iisip ng tatay niya para malaman kung tatanggapin ng matanda ang batang babae na hindi alam kung sino ang tatay niya. Tama ka, nanay. Sa tingin ko, si Cheng Ruking, gusto niyang bumalik. Pero masyado siyang matigas ang sinabi noon. Hindi siya makabalik dahil sa pride, kaya ginamit niya ang batang babae para subukan ang limitasyon niya. Sa anumang paraan, kahit ano ang dahilan, ang batang babae ay hindi dapat bumalik sa bahay ng Cheng. Dapat siyang paalisin. Tuan-tuan, Lolo, pupunta ako sa opisina ngayong umaga. Ikaw lang ang mag-isa sa bahay. Anong gusto mong kainin? O gusto mong laruin? Maghanap ka sa mamamahala. Nakuha mo? Nakuha ko! Sige, tuan-tuan, bye. Bye, Lolo! Gusto mo ng prutas, batang babae? Hihiwain ko para sa iyo. Okay? Salamat, mamamahala! Tuan-tuan, mag-isa ka sa bahay. Nababagot ka? Dadala kita ng Tita Lee para maglakad-lakad, okay? Okay. Tuan-tuan, tingnan mo doon. May isang munting pusa. Nakakalungkot siya. Kunin mo siya, okay? Okay, kunin ko. Ang munting pusa para alagaan sa bahay. Sige, kunin mo. Paumanhin, Boss G. May batang biglang tumakbo sa harap. Ikaw pala yung batang biglang sumulpot. Ano yung ginagawa mo rito? Tito, sabi ni Lola Lee, may pusa raw dito. Gusto daw ni Tuan-Tuan na dalhin sa bahay yung pusa para hindi na raw ito magpagalagala. Hindi ko inaasahang ang batang ito ay napakamaawain pala. Ang batang ito, bakit ba nagbibigay ito sa akin ng pamilyar na pakiramdam? Ang si Hanin pala yung nakauwi. Kaninong anak itong batang ito? Hanlin, kung may mahalagang bagay ka kay Kuya Cheng, dali, puntahan mo na siya. Huwag mong patagalin ang mahalagang usapan. Kung kaninong anak man ito, hindi iyan importante. Kung ganoon, ikaw na lang ang magsabi, bata, kaninong anak ka ba? Ako po ay anak ng pamilya Cheng. Si Mami Cheng, Rocking po ang nanay ko. Ano? Ano? Rocking, alam mo ba talaga kung sino ako? Alam ko. Rocking, hindi mo naman talaga ako mahal. Bakit mo ako ginanoon noon? Ngayon, may iba ka ng lalaki at may anak na kayo. Tito, pupunta ka ba para hanapin si lolo ko? Oh, Tito, pwede ba akong isama habang hinahanap siya? Miss na miss ko na si lolo. sige na nga. Hanlin, tandaan mo, bumisita ka kay Wanwan kapag may time ka ha. Miss na miss ka na ni Wanwan. Tara na. Kanina mo sinabing, anak ka ni Cheng Ruking? Tito, kilala mo ba ang nanay ko? Nasaan na ngayon ang nanay mo? Bawal daw sabihin ni mama kung nasaan siya. So hindi pa pala nakabalik si Ruking mula noong umalis siya. Yung tatay mo, nasaan ang tatay mo? Wala akong tatay. Simula bata pa ako, kasama ko na si mama. Walang tatay? Posible bang si Tuan-Tuan ang tunay na anak ko kay Ruking? Lolo. Nandito na si Tuan-tuan. Lolo, miss na kita.
Miss na rin kita, Tuan-Tuan. Pagod ka na sa trabaho, Lolo? Ito ang prutas na dala ko para sa'yo, Lolo. Ang bait-bait mo naman, Tuan-Tuan. Paano mo nalaman na gusto ko ng prutas ngayon? Kapag kinain mo to, Lolo, hindi ka na masyadong mapapagod sa trabaho. Kailangan ko kayang magpasalamat sa ating maliit na Tuan-Tuan. Chairman Cheng. Hanlin, nakabalik ka na pala. Opo, Chairman Cheng, ang pangunahing dahilan ng pag-uwi ko ay dahil nabasa ko sa balita na magpapakasal ako kay Jiang Wanwan. Ang ating dalawang pamilya ay nagkasundo nang bata pa kayo. Pero alam mo naman, nagalit sa akin si Rocking. Umalis ng bahay ng matagal at ayaw pang bumalik. Masyado siyang pasaway. Wala na akong magagawa para sa kanya. Pero ang kasunduang ito ay hindi na dapat patagalin pa. Sakto, pareho nang nasa tamang edad ikaw at si Wanwan. Sa tingin ko magandang pagpipilian na magkatuluyan kayong dalawa. Para hindi masayang ang napagkasunduan nating mag-anak. Ano sa tingin mo? Chairman Cheng, baka hindi ko pumatupad ang inyong inaasam. Hindi ako magpapakasal kay Jiang Wanwan. Ano, naghihintay ka pa rin kay Rocking? Hindi siya karapat-dapat na hintayin ng ganito katagal. Lolo, huwag mong sabihin yan tungkol kay Mama. Hindi ganun ang mama ko. Huwag mong sabihin yan tungkol sa nanay ko. Hindi ganun ang nanay ko. Ano ang masasabi mo tungkol sa nanay mo? Anong klaseng tao siya? Mahirap ang buhay ng nanay ko. Marami na siyang pinasukan na trabaho. Uy, hello, patingin naman. Hello, alamin ninyo. Uy, hello, tingnan ninyo po. Para mapagamot ako ni Tuan-Tuan, nagtinda pa siya ng merienda. Nanay, Tuan-Tuan, anong ginagawa mo rito? Sa susunod, kapag ganito kalakas ang ulan, huwag ka nang hahanap sa nanay. Alam mo bang delikado yan? Mag-isa kang naglalakad sa daan, napakadelikado. Mag-aalala ang nanay. Tingnan mo, basa ka ng lahat. Kung magkakasakit ka pa, masasaktan ng sobra ang nanay. kanina wala kang payong, kaya sinundo kita. Ang bait mo talaga, Tuan-Tuan. Mahal na mahal kita ng nanay. Binibigyan niya ako ng paborito kong candy. Binibilhan pa niya ako ng pinakamagandang damit. Sabi niya, lahat ng meron ng ibang bata, meron din ako. Anong gusto mong kainin, anak? Bibilhan kita ng nanay. Nanay, gusto kong kumain ng malaking chicken leg. Gutom na gutom ka na naman. Ang nanay ang pinakamabait sa mundo sa akin. Kung napakabait sa'yo ng nanay mo, bakit kanya iniwan? Masama ba ang trato ko sa'yo? Hindi ako iniwan ng nanay ko. Wala siyang magawa. Anong ibig mong sabihin sa wala siyang magawa? Para sa akin, hindi siya responsable. Bigo siya bilang anak, lalo na bilang ina. Sa buong mundo, may ina bang nag-iiwan ng sariling anak? Masamang lolo. Huwag mong sasabihin yan tungkol sa nanay ko. Mabait ang nanay ko. Napakabait niya sa akin. Masama kang tao. Ayoko nang maging lolo kita. Kung napakabait sa'yo ng nanay mo, edi sabihin mo sa lolo, nasa na ba talaga siya? Patay na ang nanay ko. Ano? Tuan-tuan, anak, huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Sabihin mo agad kay lolo. Ano ang nangyari kay nanay? Wala na ang nanay ko. Tuan-tuan, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, hindi ako iniwan ng nanay ko. Matagal na siyang may sakit. Hindi na niya ako maalagaan. Kaya pala si Rocking? Wala na talaga? Tuan-tuan, dalhin mo kami para makita ang nanay mo. Sige na. Tuan-tuan, niloloko mo ba ako, lolo? Ang nanay mo ba? Ang nag-utos sa'yo para takutin ako? Sabihin mo sa nanay mo na naabot na niya ang kanyang layunin. Pwede na siyang bumalik. Lolo, kaya pumanaw na talaga ang nanay ko. Ginoong Cheng, mukhang alam na ninyo na pumanaw na si Rocking. Nandoon siya sa loob inilibing. Samahan ko kayo. Rocking. Dito siya inilibing. Si Rocking, talagang wala na siya. Rocking, Chairman Cheng, ang anak kong babae. Chairman Cheng, pakisuyo, tibayan ninyo ang inyong loob. Tatay. Maligayang araw ng mga ama. Wow. Ang sarap ng amoy. Salamat aking mahal na mabait na anak. Halika, maupo ka na.
Ang mga putahe ngayon, ikaw lang ang gumawa? Siyempre naman, Oo nga, kaninang umaga pa sa kusina abala ang binibini. nako tatay. Tikman mo na. Sige, Kumusta? masarap, napakasarap. Talagang anak ko. Unang beses magluto, ganito na ang kalalabasan. Binibigyan kita ng 2 thumbs up. Kapag nag-asawa na ang binibini, Chairman, lalo kayong mahihirapang bitawan. Ayoko ngang mag-asawa. Gusto kong habang buhay kasama si tatay. Anak ko, sa hinaharap, mag-aasawa ka rin talaga. Pero kahit anuman ang mangyari, kapag may problema ka, ang iyong tatay ay palaging magiging sandalan mo. Tayo, hindi maghihiwalay. Tatay, mahal na mahal kita. Anak, kain ka na. Oo, sige. Ruoking, bakit ka bigla na lang umalis? Bakit hindi mo man lang ako huling nakita? Ruoking. Ang nangyari noon, wala ka pa ring paliwanag sa akin. Paano ka nakapag-alis ng ganun-ganun na lang? Chairman Cheng, Ayos lang ba kayo? Ruoking, hindi ba't matapang ka? Hindi ba't umalis ka sa bahay? Hindi ba't gusto mong patunayan sa akin na kaya mong mabuhay ng mag-isa? Bakit ka nandito? Patunayan mo sa akin. Lumabas ka. Lolo, huwag naman po kayong ganyan. Natatakot si Tuan-Tuan. Malulungkot si Mama kapag nakita niya ito. Tuan-tuan, sabihin mo agad sa akin, sa mga nakaraang taon, paano kayo nabuhay ni nanay? Bakit namatay si nanay? Lolo, mahirap ang buhay ni Nanay. alam mo ba, si Rocking sa mga nakaraang taon, paano siya nakaraos? Sabihin mo agad. Mahirap ang buhay niya sa mga nakaraang taon. Nung buntis siya, nagtrabaho siya ng maraming trabaho mag-isa. Hello. Tingnan mo ito. Ayoko, abala ako. Hello. Tingnan mo ito, Ay nako. Malaki na ang tiyan mo. Dapat magpahinga ka ng maayos sa bahay. Bakit ginagawa mo pa ito? Tama nga. Huwag kang mag-alala, baby. Kahit na mahirap at pagod si nanay, hindi kanya pababayaan. Paano nangyari ito? Ruking. Anak ko, Ruking. Cheng Ruking, talagang patay ka na. Ito ang kwintas na ibinigay ko sa Ruking. Dad, bakit mo ako tinawag? Hindi pa ako tapos sa homework ko. Heto, noon sinabi mo, gustong gusto, ang gawa ng designer na ito. Buksan mo at tingnan. Kwintas na dinisenyo ni Longja at espesyal na custom-made pa. Isa lang ito sa buong mundo. Gusto mo? Gusto ko, Dad, mahal na mahal kita. Sabi ni Rocking, ito ang kwintas na ibinigay mo sa kanya. Kahit na mahirap ang mga taon. Hindi niya ito ipinagbili. Bakit? Dahil ito ay regalo mo sa kanya para sa pagiging adult. May malaking kahulugan. Sinabi niya na ito ay mananatili sa kanya habang buhay. Mr. Cheng, si Rocking talagang miss na miss ka niya. Ruking, ako ang nagkasala sa iyo. Kasalanan ko lahat. Ako ang mali. Ruking, ako ang nagkamali sa iyo. Noon, hindi dapat. Itinaboy ka sa bahay, pinabayaan kang mag-isa, magdusa ng ganito. Ruking, huwag mo akong takutin. Mabilis kang bumalik, Ruking. Bumalik ka na, Ruking. Mr. Cheng. Mr. Cheng. Lolo! Mr. Cheng. Brother Hanlin, talagang patay na si Sister Ruking? Ito ang death certificate niya. Dahil narito na kayo. Ako na ang una aalis. Sige. Inay.
Hindi ko inakalang totoong namatay na ang babaeng si Cheng Rocking. Talagang patay na siya. Kung ganon, kapag namatay na rin ang matandang to, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Cheng ay mapupunta na sa atin. Huwag mong kalimutan, nandyan pa ang batang si Tuan Tuan. Ang babaeng si Cheng Ruking, patay na nga, nag-iwan pa ng isang bata para hadlangan ang mga plano natin. Huwag kang mag-alala. Isang maliit na batang babae lang yan, hindi yan magiging problema. Mahaba pa ang panahon, marami pang pagkakataon. Mukhang ang batang to ay hindi na dapat patagalin pa. Yan ba si Tuan Tuan? Bakit siya nag-iisa doon? Tuan Tuan. Bakit nag-iisa at umiyak dito? Kasalanan ko po lahat. Ako po ang nagsabi kay Lolo tungkol kay Mama. Kaya po siya nalungkot at nagkasakit. Kung hindi ko po sinabi, hindi po magkakasakit si Lolo. Ang nangyari kay mama mo, malalaman at malalaman din ng lolo mo. Tuan Tuan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Lolo katulad ni Mama ay nakahiga at hindi nagigising. Kung mawawala rin si Lolo, mag-isa na lang ako. Napakaliit pa ng batang ito. Hindi alam kung sino ang tatay. Namatay na rin ang nanay. Ngayon, ang tanging kamag-anak niya sa mundo ay nasa ospital. Kawawa naman. Tuan Tuan, may sakit ang lolo mo. Baka gusto mong sumama muna sa akin. Pupunta po ba ako sa bahay ni Tito? Oo. Sige. Ano ba to? Bakit ba parang laging may malapit na pakiramdam ako kay Tuan Tuan? Kumusta, Hanlin? Nasa ospital lang, Chengdong. Walang nag-aalaga sa Tuan Tuan, isinama ko na siya. Ah, ibig mong sabihin, dadalin mo si Tuan-Tuan sa bahay mo? May problema ba? Wala. Kinuha niya ang bata. Salamat, Hanlin. Gutom ka ba? Umupo ka doon. Gagawa ako ng noodles para sa'yo. Sige. Kain na. Salamat po. Oo. Hanlin. Hanlin, lumabas ka. Tuan-tuan, kain ka muna mag-isa. Babalikan kita. Oo. Nanay, ano ang nangyari? Tanong ko sa'yo, pumunta ka ba sa Chengdong para i-cancel ang kasal? Oo, hindi ako magpapakasal sa babae. 30 ka na, hindi ka pa nagpapakasal. Pinapagalit mo ang nanay mo. Sabihin mo ang totoo. Naghihintay ka pa ba sa Cheng Ruokin? Nanay, hindi ko gusto pag-usapan ito ngayon. Bakit narinig ang pangalan ng nanay? Pwede kang hindi magpakasal kahit papaano bigyan mo ako ng apo. Nanay, hindi ako magpapakasal. Saan ang apo para sa iyo? Lola! Naku, ang ganda-ganda naman ng batang ito. Kaninong anak ito? Nanay, ito ang anak ni Rocking. Anak ni Ruoking? Kailan pa nagkaanak si Ruoking? Kailan pa siya nagkaroon ng ganito kalaking anak na babae? Oo nga pala, naalala ko na. Noon pa, dahil nga sa pagbubuntis. Kaya siya nag-away sa pamilya at umalis. Ngayon, bumalik na siya sa pamilya Cheng. Nanay, si Rocking ay pumanaw na. Ha? Pumanaw na? Nanay, umupo muna tayo at pag-usapan ito. Talagang hindi tiyak ang buhay. Sabi mo si Ruoking ay napakabata pa para... Tama na, nanay. Naalala ko nung bata ka pa niyayakap kita.
Mga 5 o 6 na taong gulang ka noon. Katulad ng edad ni Tuan-Tuan ngayon. Napakaganda mo noon. Tama na, nanay. Mahirap para kay Tuan-Tuan ang makalimot. Sa harap ni Tuan-Tuan, huwag na nating banggitin ang mga malungkot na bagay. Tuan-Tuan, sino ang kasama mo ngayon sa bahay? Kasama mo ba ang tatay mo? Hindi kailanman sinabi sa akin ni nanay kung sino ang tatay ko. Pero narinig ko si nanay sa panaginip, tinatawag ang pangalan ni Choji. Chuji? Ibig mong sabihin, nung nananaginip ang nanay mo, tinawag pa niya ang pangalan ni Hanlin? Baka si Tuan-Tuan ay anak ni Hanlin? Tuan-Tuan, pwede bang makahingi ng buhok mo? Bigyan mo ako ng isang hibla, apo? Nanay, ano ang gagawin mo? Ayos na, kompleto na. Nanay, ano ba talaga ang balak mo? Hello, Secretary Chen. Tulungan mo akong magpa-DNA test para sa pagiging mag-ama. Inay! Pinagdududahan mo na si Tuan-Tuan ng anak ko. Imposible yan. Bakit naman imposible? Kung hindi mo ipapatest, paano mo malalaman na hindi siya anak mo? Si Tuan-Tuan ang anak mo. Tingnan mo ang kanyang mga mata at bibig. Magkamukha kayo nung bata ka pa. Magkakamukha naman ang mga bata. Paano mo nasisiguro na si Tuan-Tuan ang anak ko? Hoy, nanay mo ako. Mula ng bata ka, ako ang nag-alaga sa'yo. Hindi ko ba malalaman yan? Maniwala ka sa kutob ko. Anak mo talaga siya. Baka lang kapag lumabas na ang resulta, mabigo ka ng husto. Mukhang nababaliw ka na sa paghahanap ng apo. Parang may sakit ka't naghahanap ng kahit sinong doktor. Hoy, tigilan mo yan. Ano ang sinasabi mong masasakit? Hoy, tanong ko sa'yo, ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa ni Ruok King? Wala kaming relasyon. Sabihin mo sa akin, sa inyong dalawa, meron ba talagang nangyaring ganon? Hoy, huwag mong lokohin ang nanay mo. Wala talaga, inay. Napapansin ko dati pa, parang interesado ka sa kanya. At sa loob ng maraming taon, dahil sa kanya, hindi ka nagpakasal. Dahil mahal ko siya pero hindi niya ako mahal. Nasisiyahan ka na ba? Kaya pala ang anak ko isang umiibig ng walang kapalit. Sabihin mo sa akin, nagkaroon ba kayo ng ganong klaseng relasyon? Oo. Yun na. Sa unang tingin ko pa lang, mukha siyang katulad mo. At kapag nakikita ko siya, may kakaibang pakiramdam akong nagmumula sa puso. Presidente G, Madam Chairman, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Patingin nga. Hanlin, anak mo talaga si Tuan-Tuan. Ano? Anak ko si Tuan-Tuan. Anak ko siya kay Ruok King. Lola, ubus na ang candy. Tapos na rin ang cartoon. Honey, apo kong mabait. Ay, hayaan mong tignan ka ulit ng lola. Pareho. Sabi ko na nga ba, anak ka ni Hanlin, kamukhang kamukha mo siya noong bata pa siya. Tuan-Tuan, tawagin mo ulit ako ng lola. Lola, Apo kong mabait. Tuan-Tuan, hindi ba't sabi mo hindi mo alam kung sino ang tatay mo? Siya ang tatay mo. Halika, lumapit ka sa tatay mo. ikaw ba talaga ang tatay ni Tuan-Tuan? Oo, Tuan-Tuan, ako ang tatay mo. Bakit ngayong mga nakaraang taon, hindi mo kami hinanap ni Mama? Pasensya na. Kasalanan ko ito. Oo nga, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Ruok King na may anak na pala kayo? Si Ruok King, nitong mga nakaraang taon, mag-isa siyang nagpalaki ng bata sa labas. Napakahirap talaga ng pinagdaanan niya. Hindi ko alam. Pasensya na, kasalanan ko ito. Kasalanan ko rin sa nanay mo. Hanlin. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Ruok King?
Noong pumasok ako sa kwarto ni Ruoking noon, napansin kong talagang may kakaiba sa kanya. Cheng Ruoking. Anong nangyayari sa'yo? Binigyan ka ng gamot? Tulungan mo ako, bilis. Cheng Ruoking. Ruoking, mukhang totoong binigyan nga siya ng gamot. Halika, dadalhin kita sa ospital. Ikaw, isa sa alang-alang ko na hindi ka ganun kaayos ngayon, kaya hindi na kita pag-iinitan. Halika, dalhin kita sa ospital. Ayokong pumunta sa ospital. Pakiusap, tulungan mo ako. Pagkatapos bigyan ng gamot si Cheng Ruoking, nag-iisa siyang nakakulong sa kwarto. Kung hindi ako nakarating agad noon, talagang hindi ko maisip kung anong mangyayari. Tiyak na may gustong magpahamak sa kanya. Sino kaya talaga yung gustong magpahamak sa kanya? Hanlin, ano ba talagang nangyari? Yung mga pangyayari nun? Marami talagang hindi tama. Ma, huwag muna kayong magtanong. Iimbestigahan ko ng mabuti ang lahat. Ilang taon ng maling akala ng mga tao kay Ruoking, kailangang malaman ang totoo. Para mabigyan siya ng hustisya, pagkaraan ng ilang panahon, pipili ako ng isang magandang araw para tanggapin ang ating minamahal na apo. Bago mangyari yon, kailangan mong ipaliwanag kay Chairman Cheng ang relasyon mo kina Ruoking at Tuan-Tuan. Nang malaman ni Chairman Cheng na pumanaw na si Ruoking, labis siyang nalungkot. Nasa ospital pa rin siya ngayon at tuloy-tuloy pa rin ang pagkawala ng malay. Kapag nagising na siya, sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Sa hinaharap, hindi ko hahayaang magdanas si Tuan-Tuan kahit kunting paghihirap. Maghanap ka para sa akin ng isang footage. Footage mula 7 taon na ang nakalipas. Address ng hotel. Ipa-PM ko sa'yo mamaya. Boss G, ang tagal na kasi noon. Yung footage na to, malamang wala na yan. Mahirap hanapin yan. Kahit baligtarin ko ang buong mundo. Hanapin mo yan. Kung wala ang footage, lahat ng nagtrabaho doon 7 taon na ang nakalilipas, hanapin mo silang lahat. Sige, Boss G. Pagkatapos ng nangyari sa atin noon, plano ko sanang humanap ng pagkakataon para mag-propose sa'yo. Pero sino ba ang mag-aakala na kumalat ang balitang buntis ka ng hindi kasal at naglayas ka? Cheng Ruoking. Nabalitaan kong buntis ka. Hindi pa nagtatagal mula nang umalis ako, kumalat na agad ha? Oo. Buntis nga ako. Ano naman ngayon? Ikaw at si Jiang Wanwan, hindi ba kayo na? Ang mga bagay tungkol sa akin, huwag kang makialam. Ako at si Jiang Wanwan, hindi ganun ang sitwasyon. Tatanungin lang kita ng isang bagay. Sa akin ba ang batang to? Huwag kang mag-alala. Talagang hindi sa'yo. Ikaw. Sabi ko, Jihanlin, ginamit lang kita para magpa-antidoto. Isang gabing pagkakamali lang yon. Ano, seryoso ka talaga, ha? Cheng Ruoking, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa susunod lumayo ka sa akin ng napakalayo. Ayaw na kitang makita, wag mo na akong hanapin ang batang ito kung kanino man hindi sa'yo. Cheng Ruoking, hindi ko inakalang ganun kang babae. Kung gayon, sa buhay na ito at sa susunod na buhay, huwag na tayong magkita. Sige. Gusto mo yan, di ba?
Nagkamali ako sa'yo. Naniwala ako sa mga sinabi mo sa galit. Hindi ko inusisa ng maayos at sa init ng ulo ko umalis ako ng bansa. Rocking. Salamat sa'yo dahil ipinanganak mo ang ating mahal na anak na babae. Aalagaan ko siya ng buong puso. Kasama na ang pagmamahal para sa'yo. Ruoking. Bakit mo ako iniwan mag-isa, anak? Wala na ang nanay mo. Ngayon, ikaw naman ang nawala. Alam mo ba? Na-miss ka ng tatay mo? Hindi man lang. Nakita ng tatay mo ang huling pagkakataon. Ginong Cheng, Hanlin, nandito na si Tuan-Tuan. Ginong Cheng. Hindi na maibabalik ang buhay ng patay. Pakiusap, huwag masyadong magdalamhati, huwag kang masyadong malungkot. Lolo, huwag kang malungkot. Ang huling hiling ni Mama ay huwag magdalamhati at malungkot si Lolo. Sige. Nandito na ang ating Tuan-Tuan, hindi na malulungkot si Lolo. Gumaling agad si Lolo. Gusto ni Tuan-Tuan na malusog at malakas si Lolo. Mabait si Tuan-Tuan. Tuan-Tuan, huwag ka ring masyadong mag-alala. Labis lang sa kalungkutan si lolo mo. Kapag nakapagpahinga ng maayos, gagaling na siya. Hanlin, narinig ko na ikaw ang nag-aalaga kay Tuan-Tuan nitong mga nakaraang araw. Naghirap ka. Ang ating Tuan-Tuan ay isang kahabag-habag na bata. Sa murang edad pa lamang, nawalan na siya ng ina. Ngayon, hindi pa rin alam kung sino ang kanyang ama. Tumanda na rin ako. Sa hinaharap, hindi ko na siya maaalagaan ng matagal. Ginong Cheng, may sasabihin ako sa'yo. Kapag narinig mo ito, huwag masyadong magalit. Baka masaktan ang katawan mo. Ano yon? Sabihin mo. Hindi ako magagalit. Sa totoo lang, si Tuan-Tuan ay anak ko. Ano? Sabi mo si Tuan-Tuan ang anak mo? Oo. Ikaw pala yung tao nun. Ako nga. Pero noong tinanong ko si Ruoking noon, ayaw na ayaw niyang sabihin kung sino ang ama ng bata. Yung mga nangyari noon, hindi ko rin masyadong alam ang detalye. Pero may hindi pagkakaunawaan talaga kami ni Ruoking. Ginoong Cheng, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong malaman ang katotohanan ng nangyari noon. Bibigyan ko ng tunay na pagkakakilanlan si Tuan-Tuan at kay Ruoking naman bibigyan ko ng katarungan. Tuan-Tuan. Lolo. Anak. Lolo, ito po ang bulaklak para sa inyo mula kay Tuan-Tuan. Para sa paglabas ninyo ng ospital. Itong mga bulaklak na ito, si Ate Tuan-Tuan po ang bumili nito kaninang umaga. Salamat, aking munting mahal. Ilang araw na kitang hindi nakikita, Tuan-Tuan. Namimiss na namang mamatay si Lolo. Namimiss din po kayo ni Tuan-Tuan, Lolo. Halika nga't halika mo ako. Napakabait. Yamang ang pagkamatay ni Ruoking ay naging isang katotohanang hindi na mababago. Wala na akong magagawa kundi tumingin na lang sa hinaharap. Buti na lang iniwan sa akin ni Ruoking si Tuan-Tuan. Kung hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay. Ginoo, ang kindergarten ni Ate Tuan-Tuan ayos na po. Pwede na siyang pumasok bukas. Mabuti. Tuan-Tuan, pwede na tayong pumasok sa kindergarten bukas. Masaya ka ba? Masaya po. Tuan-Tuan, halika na. Isuot mo ang backpack mo. Ngayon ang unang araw ni Tuan-Tuan sa paaralan. Itong maliit na kuneho na ito ang hahalili sa'yo ni Lolo. Ayos lang ba? Sige. Kapag sa paaralan may mga pisayo, Tuan-Tuan, sabihin mo agad kay Lolo. Alam mo na. Salamat, Lolo. Alam na ni Tuan-Tuan. Mabait na bata. Kung may anumang mangyari kay Tuan-Tuan sa paaralan, kahit anuman yan, i-report mo agad sa akin. Opo, Ginoo. Paalam, Lolo. May bagong estudyanteng darating ngayon sa kindergarten ninyo. Anak ng mayordomo ng pamilya Cheng. Yung mayordomo matagal na akong naiinis sa kanya. Ginoong Jiang, alam mo na dapat ang gagawin. Huwag kayong mag-alala, Binibining Jiang. Ang kindergarten namin ay hindi para sa kahit sino ang pwedeng pumasok. Tiyak kong palalayasin ang ganitong uri ng tao.
Basta't mamatay lang ang batang ito dahil sa atake sa puso, ang magmamana ng Cheng Group ay ako na lang. Halika, laking ginang. Magandang araw, Ginong Jiang. Ito po ay... Para sa pag-enroll ng bagong estudyante? Magandang araw po, ma'am. Ako si Tuan-Tuan. Sa panahon ngayon, ang anak ng isang mayordomo ay pwedeng pumasok sa eksklusibong paaralan natin? Ginoong Guro. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay ang magandang anak mo ay hindi pwedeng pumasok sa eksklusibong kindergarten namin. Guro ka, pero pinagbibidahan mo ang mga estudyante. Ganyan ka ba magturo? Paano ako magturo? Wala kang karapatang magkomento, mabait na tao. Ikaw. Anong nangyayari? Maaga pa lang. Malayo pa lang ay naririnig ko na ang ingay ninyo dito. Nanay ni Xiaomei, tamang-tama ang dating ninyo. Kayo na ang humusga. Ang anak ng isang katulong, pwedeng mag-aral sa eksklusibong kindergarten natin. Kaya pala may kakaibang amoy. Amoy mahirap pala kayo. Guro Jiang, kung ang anak kong si Xiaomei ay magkaklase ng batang galing sa mahirap na pamilya, magkakasama sila sa paaralan, ibababa lang nito ang antas namin. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung alam lang ninyo ang tunay na pagkatao ng aming batang ginang, tingnan ko lang kung masasabi ninyo pa yan. Ay nako, kinilabutan ako. Naniniwala ka bang mapapaalis kita at ang batang to magpakailanman sa Jiangcheng? Ito ang bantog na ginang ng Jin Group sa Jiangcheng. Sa bandang huli, hindi lang sa kindergarten namin, kundi sa buong Jiangcheng, walang kindergarten na tatanggap sa anak mong yan. Kung magpapatuloy ito, maaapi ang aming batang ginang. Kailangan kong sabihin agad kay Chairman Cheng. Tita, hindi ako yung anak niya. May lolo ako. Ano? Mga tauhan, sumama kayo sa akin sa kindergarten. Mommy, laruan ko ito. Hindi ba ito ang laruan ng anak kong si Xiaomei? Aba, nakapagnakaw ka agad? Guro Jiang, ano ang gagawin natin? Hindi ako nagnakaw. Ito ang regalo ni Lolo kay Tuan-Tuan. Ang manika na ito, binili ito ng nanay ko. Mula pa sa ibang bansa. Limited edition pa nga ito. Eksakto, ang manika na ito, talagang akin ito, na dinala ko mula sa abroad. Para kay Xiaomei, tignan mo naman ang itsura mong mahirap. Nakapunta ka na ba sa ibang bansa? Ninakaw mo ang manika ni Xiaomei, ayaw mo pang aminin. Ibalik mo na sa kanya at humingi ka ng tawad. Hindi nagnakaw si Tuan-Tuan. Ito talaga ang manika ni Tuan-Tuan. Hindi ako hihingi ng tawad. Kaninang umaga nakita kong personal. Ibinigay ito ng aming chairman sa aming batang ginang. Kayong mga tao, talagang naninirang puri kayo. Chairman? Ano? Yung chairman ninyo, baka naman may tindahan lang ng siopaw? Oo nga, tama ka. Posible nga yun. Kayong mga... Pinapayuhan kita. Ibalik mo na lang ng maayos ang manika kay Xiaomei. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapakulong kayong lahat. Ayaw kong ibigay ni Tuan-Tuan. Ito talaga ang manika ni Tuan-Tuan. Ito ang regalo ni Lolo kay Tuan-Tuan. Nagsisinungaling si Xiaomei. Ikaw na batang to, hinamak mo pa ang anak ko. Paano magsisinungaling si Xiaomei? Tignan mo naman kung sino ka. Sino ba siya? Ibalik mo na kay Xiaomei. Humiling ka ng tawad. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Amin talaga ang manikang ito. Bakit kami hihingi ng tawad? Mga mahihirap, mga walang hiya talaga. Nagpapakabait pa kami sa inyo, no? Kung hindi ka pa hihingi ng tawad, huwag kang magalit kung di na ako magpapakagandang loob. Nanay ni Xiaomei, sa tingin ko, hindi na kailangan, hindi na tayo dapat magpakabait sa dalawang magnanakaw na ito. Palayasin na natin sila ngayon din. Tao, ninakaw ng magnanakaw na ito ang manika ni Xiaomei. Kunin nyo ang manika. Palayasin nyo ang dalawang ito. Ang kapal ng mukha mo. Kung malalaman ng aming Chairman Cheng na inaapi nyo ang aming batang ginang, hindi kanya patatawarin. Chairman Cheng? Sinong Chairman Cheng? Huwag mong sabihin sa akin na si Cheng Xiaoting ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Chairman Cheng? Oo. Ibig mong sabihin apo siya ni Cheng Xiaoting? Huwag kang magbiro. Hindi ko pa naririnig yan. May apo na ganyang kalaki si Chairman Cheng. Si Tuan-Tuan nga ang apo sa tuhod ng aming Chairman Cheng. Hindi lang napaalam sa publiko. Matigas pa rin ang ulo mo. Guro Jiang, ayoko na ang anak ko ay makakasama ng isang sinungaling sa iisang kindergarten. Hindi pa ba siya dapat tanggalin? Tinanggal ka na! Mga guard, ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo lang galawin ng anak ko. Kayong dalawa. Paano nangyari yun? Paano posible na po siya ni Chairman Cheng? Hoy! Hindi ba't matapang mong sinabi na anak siya ng katulong? Pinahamak mo ako. Chairman Cheng, nagkakamali kami. Talagang hindi namin alam na apo ninyo si Binibining Tuan-Tuan. Umalis ka.
Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Hindi ka karapat dapat maging guro. Tinatanggal ka na. Ginoong G, Ginoong Cheng, siya ang testigong nakasaksi noon. Sabihin mo nga, ano ang nakita mo noon? Ako ang tagalinis ng hotel noon. Nakita ko mismo. May naglagay ng gamot sa inumin ni Ginoong Cheng. Natatandaan mo pa ba ang itsura nung naglagay ng gamot? Oo, natatandaan ko para sigurado kumuha pa ako ng video. Ate Roking, masama ba ang pakiramdam mo? Samahan ka naming umuwi sa kwarto para makapagpahinga. Bitawan niyo ako na lang. Oo nga, Roking. Samahan ka na namin, ganyan ka na nga, di ka namin mapapabayaan. Bitawan niyo ako! Ang babaeng ito, maghihintay na lang siyang masira ang buhay niya. Tama na, umalis na tayo. Hayaan nating masulyapan niya ang sarap mamaya. Totoo pala ang lahat ng sinabi sa akin ni Roking. Sila nga ni nanay niya ang may gawa. Kaya pala noon, hindi ko lang napagbintangan si Roking ng mali. Ako pa ang hindi direktang pumatay sa kanya. Natuklasan ko rin yung hindi pagkakaunawaan namin ni Ruoking noon. Plano rin lahat yon ni Jiang Wanwan. Ang mahal ko ay si Ruoking, pero hinanap siya ni Jiang Wanwan at sinabi kay Ruoking na nilalaro ko lang siya at ang tunay kong mahal ay si Jiang Wanwan. Naniniwala si Ruoking kaya gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Yung pagbubuntis ni Roking, sila rin ang ina niya ang nagsabi sa akin. Hindi lang nila sinabi sa akin na buntis si Roking, sinabi pa nilang magulo ang buhay niya. Bilang isang ama, paano ko papayagan na ganun ang anak kong babae? Kung noon pa man ay naniwala ako kay Roking, hindi sana siya. Chairman Cheng, may isa pang bagay na natuklasan ko lang kamakailan, hindi ko pa nasasabi sa iyo. Noong hinuldap ka at sinagip ka ni na Jiang Wanwan, nagpapanggap lang din silang mag-ina. Yung humuldap sa iyo, sila rin ang nag-utos. Ang layunin ay para maging tagapagligtas mo sila at makalapit sa iyo. At saka, yung pagkamatay ng iyong asawa nun, may kinalaman din sila. Lahat pala ng ito ay dahil sa akin. Ako ang nagpasok ng masasamang tao. Iniwan ko ang dalawang itong masasama sa tabi ko, habang ang aking asawa at anak ay isa-isa nang nawala. Hanlin, dito ka na lang magbantay. Nasa operasyon si Tuan-Tuan. Maraming kasamaan ang mag-ina. Ako mismo ang dapat gumawa ng paraan sa kanila. Ma, nahalata na ang plano natin. Yung mga ginawa natin noon, malamang alam na ng taong iyon. Umalis na tayo, bilisan mo. Ano, bakit biglaan? Huwag ka nang magtanong, sa daan na lang kita sasabihan. Hindi na kayo makakaalis. Tatay Cheng, bakit ka biglang umuwi? Inatake sa puso si Tuan-Tuan. Nasa operasyon siya ngayon. Hindi ba dapat nasa ospital ka para samahan siya? Inatake sa puso si Tuan-Tuan. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng butler nang pauwi siya kanina. Ganun ba? Pero sa pagkakaalala ko, hindi pa umuwi ang butler. Nakaprepare na ang mga bagahe. Saan kayo pupunta? Kuya Cheng, saan pa ba pupunta? Matagal na kaming hindi nakapagbakasyon ni Wanwan, kaya magbabakasyon lang kami. Wala akong oras makipag-usap sa inyo, mga tauhan. Tatay Cheng, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Ako ang dapat magtanong kung ano ang balak ninyo. Bakit ninyo sinaktan ang pamilya ko? Wala po, Tatay Cheng. Baka may hindi pagkakaunawaan. Hindi namin kayo sinaktan kailanman. Hindi pagkakaunawaan? Hanggang ngayon, nandadaya ka pa rin? Kuya Cheng, nagkamali kami. Gusto lang naming makuha ang pagmamahal mo. Ano naman ang mali doon? Palagi ninyong ginagamit ang linyang yan para ipilit sa akin. At dahil doon, ako ang dahilan ng pagkamatay ng asawa at anak ko. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng hirap na dinanas nila para maranasan ninyo. Suntukin nyo ang mukha nilang dalawa hanggang mamaga para hindi na sila maglakas loob na magsinungaling. Opo. Tatay Cheng, huwag po. Nagkamali po ako. Huwag po.
Hello? Director Cheng, matagumpay ang operasyon ni Tuan-Tuan. Talaga? Mabuti naman. Sige, pupunta na ako dyan. Uwi na tayo. Magandang araw po, Ginoong Cheng. Ang iyong anak sa labas na si Jiang Wanwan ay sangkot sa isang krimen. Sabi nila, kayo mismo ang nag-report sa pulis. Maituturing ba itong pagtatakwil sa sariling pamilya para sa mas malaking kabutihan? Ginoong Cheng, si Jiang Wanwan ay nahatulan ng 15 taong pagkabilanggo. Ano ang masasabi mo rito? Pagtatakwil sa sariling pamilya? Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi ko siya mas maagang ipinasok sa bilangguan. Tungkol naman sa 15 taong parusa, iyon ay nararapat lang sa kanya. Ginoong G, si Jiang Wanwan ang iyong nakatakdang pakakasalan. Ngayon, nakakulong na siya. Ano ang masasabi mo rito? Yamang tinanong mo ako, samantalahin ko ang pagkakataong ito para linawin ang maling balitang ito. Una sa lahat, ang balitang si Jiang Wanwan ang aking nakatakdang pakakasalan, sa palagay ko, siya rin ang nagpakalat noon. Layunin niyang gamitin ang opinyon ng publiko para mapilitan ako. Si Jiang Wanwan ay hindi kailanman naging aking nakatakdang pakakasalan at saka, ang taong mahal ko mula noon hanggang ngayon ay hindi si Jiang Wanwan, kundi si Cheng Ruoqing, ang anak ni Ginoong Cheng. At kami ni Ruoqing ay mayroon ng bunga ng aming pagmamahalan. Ito ang maliit na batang nasa harapan ninyo. Ito ang aking anak na babae, si Tuan-Tuan. Ano, si Ji Hanlin, ang presidente ng G Group, hindi pa kasal pero mayroon ng ganito kalaking anak. Ito ay talagang isang malaking balita. Oo nga, hindi ko inaasahan na noong mga nakaraang taon, si Jieng Cheng Ruoqing ng pamilya Cheng ay nagkaanak ng hindi kasal. At ang anak pala ay kay Ji Hanlin. Nakakagulat talaga, parang palabas sa TV lang. Talagang hindi inaasahan. Mga kasamang mamamahayag, sa tamang panahon, ako at si Hanlin ay magdaraos ng isang pagtitipon para kilalanin si Tuan-Tuan. Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo. Wow, ang ganda-ganda ng aking munting prinsesa ngayon. Halika, hayaan mo akong tingnan ulit. Ang ating Tuan-Tuan, maganda ka kahit anong isuot mo. Pero mas maganda ka kapag suot mo ang bestida na regalo ko. Gino, ito po ang kolyar na ipinabili ninyo. Halika Tuan-Tuan, tingnan mo. Ito ang kolyar na ibinigay ng lolo noon sa nanay mo. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Sana ang ating Tuan-Tuan ay maging masaya at malusog habang lumalaki. At maging tulad ng nanay mo na matapang. Ayos lang ba? Sige, salamat, Lolo. Gagawin ko talaga yon, Lolo. Halika, isusuot ko ito sa iyo. Tuan-Tuan. Ito ang maliit na koronang regalo sa iyo ng daddy. Mula ngayon, ikaw na ang tanging prinsesa ng daddy mo. Sa hinaharap, kung ano man ang gusto mo, gagawin ng daddy ang lahat para mabigyan ka. Tuan-Tuan, binilhan ka rin ng lola ng ilang malalaking bahay. Sa hinaharap kung saan mo gusto tumira, doon tayo, ayos ba? Halika, halikan mo ako. Salamat, Lola. Yung kay daddy? Salamat, Daddy. Si Lolo. Salamat, Lolo. Gusto na gusto ni Tuan-Tuan ang mga regalo ninyo. Sige na, magsisimula na ang salo-salo. Tuan-Tuan, papasok na tayo. Halika, alis na tayo. Sige, tara na. Unang beses kong makita ang Cheng Group at G Group ay magkasamang magdaraos ng pagkilala sa kamag-anak. Nabalitaan kong nakita na ang apo na babae ni Chairman Cheng. Sayang lang, ang panganay na anak na babae ng pamilya Cheng ay namatay ng maaga. Gusto ko talagang makita kung ano ang itsura ng maliit na prinsesa na ito. Maligayang pagdating sa pagdiriwang ng pagkilala sa kamag-anak ngayong araw. Sa ngayon, pakisalubong si Chairman Cheng. Salamat sa inyong lahat sa kabila ng inyong abalang schedule sa pagdalo sa pagkilala sa aking apo na babae. Gusto kong sabihin. Noong mga panahong iyon, ako ang laging nagkamali sa aking anak na babae, Cheng Ruoqing. Ang kanyang pagpanaw ang pinakamalaking panghihinayang sa buhay ko at ang panghabang buhay na sakit sa aking puso. Pero ngayon, dahil kay Tuan-Tuan, parang regalo rin ito sa akin ni Ruoqing. Ngayon ipinahahayag ko na si Tuan-Tuan ang magiging nag-iisang tagapagmana ng aking Cheng Group. Pakilagay si President J.
Bagamat si Ruoking ay pumunta na sa langit, mananatili siyang minamahal ko magpakailanman. Ngayon at sa hinaharap. Si Tuan-Tuan ang anak ko kay Ruoking. At siya rin ang nag-iisang anak ni Jihanlin. Dito ko ipinahahayag na si Tuan-Tuan ay magiging nag-iisang tagapagmana ng G-Group. Gusto kong sabihin sa lahat ng naririto si Tuan-Tuan ang maliit na prinsesa ng aming pamilyang G. Sa hinaharap, hindi ninyo siya pwedeng apihin. Kapag nalaman ko na may nagpamalasakit sa kanya, hindi ko siya patatawarin si Wan Lanshu. Tuan-Tuan aking munting mahal, may gusto ka pa bang sabihin? Mahal ko si Lolo, mahal ko si Lola at si Papa. Kapag nakita ito ni Mama sa langit, siguradong matutuwa siya. Mama, mahal kita!